in spite sa mga gi-allow mo, Lord, to test us, to mold us, Lord, to teach us aron mo mature me, muswag me sa among relationship yakan mo. Salamat kaayo ninyo Dios. Kung kay Lord, dili ni parang hindi mo lang pagdili para yun kanamo nga mas mulaw kami sa among pagsunod yan nimo. And even Lord, this afternoon, thank you for giving us a opportunity to worship you and to exalt you, God, namong imong katawan din sa Springwoods. Even also, salamat sa kaibigan na makakadayon ni mga orasan sa pagtuon, pamalandong sa mga puno, dahil ampok dito na ang imong malang Espiritu, mag-abis ng kasing-kasing ikaw na, mag-pasabot na patayin sa mga kamaturan, Lord, wala na mong isayri, magatuloy kami nato, ginag-ampok dito, ang nanang magtundong, may mga ipaabot ko, Lord, dili yun mula puspikas doon na dili mo ni kanong yun sumagat kasing-kasing. Hindi mawawali ng napinaw, Lord, na dili empty-handed, dili nakapoy, dahil aspirituhan ng panalangin kanino ginuutan. Bisa na ko ng gamito, namita ko, Lord, epektibo, namita ko nga vocal ginulong na mapaabot ko God sa kamatuoran sa iyong pulong this afternoon. Banimig ang pagsugod, Diyos, hanggang may matapos ginoo, kusang sa may kadaugan, kalampusan, tuhog, himaya, kanagluhog, ang tanan ng Diyos, kanimo lamang, ginoo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Last year, natawag na well-known na pastor. Kaya, kini nga well-known na pastor is na siya'y sa mga pagmamangkon na LGBTQ. And kini nga well-known na pastor, invite niya siya to speak a big church, actually church silang John MacArthur, a conservative church, a well-founded church sa Amerika. He-speak siya for a conference. And then again, ang naitabo is na-cancel ang iyang pag-speak tungod kay kini nga pastor ningon siya sa usa ka podcast, kini nga pastor ni ningon siya sa usa ka podcast na ingon siya nga by the way, kini nga pastor dili din niya pagumangko ba din again iyang kanang i-counsel niya ba ning counsel siya kini nga pastor na so sa kaalagad kini alagad sa Ginoo ni-counsel siya sa usa ka member na okay lang ang pagtambong sa usa ka LGBTQ wedding. Nagani i-advise pa niya na hatagan ng gift ang LGBTQ nga ikasal. Ang usbon kini nga pastor is ihatag siya counsel or advice sa usa ka member sa church na naay anak na LGBTQ, nag-advise po niya na butambong sa kasal. And tungod sa mong comment niya, ang nahitabo kay social media man, daghan ang nanggawas ng mga negative comment niya. Kani nga pastor, dili ko basta-basta nga pastor, ilado ni na pastor. Nahidaghan kayo na kuminto sa nagalain-lain na podcast sa mga Christians and gani kini nga alagad instead again sa gina na ko appeal siya so sa kadako kay na conference sa Church John MacArthur gitangtang ni siya tungod sa iyang counsel bahin ini nga kasal sa LGBTQ. Gitangtang siya sa line-up kato nga pastors, kato nga pastor, giwagtang siya sa liwat. So, tungkol lang atong advice. And, mayroon ko nga sakto ra gud yun ni ang ibuhat sa church nila John MacArthur. Tungkol kay dili man sa yun maayo
nga i-tolerate ani nga lagad sa Ginoo gibuhat niini nga LGBTQ nga nagkasal niya. Try imagine, nagkasal niya, kaunsilan nimo yung member na okay na mo join nito niya, hatak pag gift. For me, dili siya pwede. As a thing, gigugma na to ang mga LGBTQ. Pero wala na to i-tolerate. We don't tolerate sa ilang sa. Amen? Kaya again, ang ilang kinabuhi is kinabuhi kung gusto pagpakasapat. We love them. We want them na magduo sila sa Ginoo. Yan again, tiningalan, gitangtang siya sa line-up sa kadako ng mga conference sa Amerika. And tungod ani nga pag-tolerate niya, bahin ani nga LGBTQ nga kasal. Ang gibuhat ani nga alagad sa Ginoo sa marag gimuyon sa gibuhat sa mga LGBTQ na mo pagpakasal. And again, isa din, kung ako mo pa inyong pangutano kung pwede ba ma-attend o kasal o sa Kristiyano na expose sa kamaturan sa kasal sa mga LGBTQ, ang tubag na ko is dili yun pwede. Ani, dili sa pwede bisan o kung hatag taong gift. Kaya, isa din, tabla na lang imong ipahibaw nila nga okay ra ang ilang gibuhat. Tabla na giuyunan mo sila sa sanak nila. Again, we love them but we don't tolerate them. Dili na to sila i-tolerate o pondayunan sa unsay ginabuhat nila. Next, so, manini, ang sala is sala. O dili mayo nga uyunan nimong sila ang sala, at to sala, hindi ako karon. Wala mo unhod ang standard sa Ginoo. Kung unsa ng sala mo maor yun gyapon na. Amen? Ang sala kinahanglan na badlongon o kumprontahon uban sa gugma nga pamagi. Ang sala dili mayo nga i-celebrate, abibahan, katawan, positihon, o uyunan ng sala kay gikapungtan ni sa Dios. Kung di mas panahon ang sala gi-celebrate, gikatawan, giabibahan. Muna problema sa kalibutan sa itong panahon karon. And kita as believers, dili unta ta imong anak. Dili unta ta mo katawa so sa kabuhat sa sako. Mubadlo unta ta. Amen? Kaya nga nung akong nangipabot ka na tungkol kay dili maayo ngayon ani ingon nga mga magtutuutan ni Kristo nga uyunan na itong sa o i-tolerate na itong sa. And this is what exactly ang gibuhat ni John MacArthur na din. Iyang i-disqualified ang mga lagad as a speaker sa conference tungkol kay dili siya uyon sa gibuhat sa mga lagad na mga pag-tolerate sa LGBTQ. So, this afternoon, dili na itong mapaday na itong series sa Book of Ruth tungkol kay napikihan. I thought magod last pagkahapon na maabot namin mga alas City. So, nadala man ako bunga, naabot niya alas 11, mga alas 10 na, update na alas 11, so, piki na tayo. So, as gingon pa na ako last time na kung sidetrack o ang sidetrack na study na to is katong sa Book of Revelation, itong 7 churches. So, again, we talk about the Church of Ephesians, atong dito sa family outing na to, atong devotional na to. We talk about Smyrna and Pergamum. So this morning, we will talk about Thyatira Church, a sin-tolerating church. Thyatira. Revelation chapter 2, verse 18 to 19. So, maruta aside ni Sister Rose, maruta may soon, aging taon sa pong sa Ginoo. Ito ning basahon ni nga bahin sa pong sa Ginoo. At the count of 3, dungan tas pagbasa kay soon. 1, 2, 3. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Thyatira. Mao kini giingon sa anak sa Dios, kansang mga mata daw nagbilahab na kalayo,
o kang kinsa mga tiil-ingon sa pigasinaw nga bronze. Nasayod ako sa imong binuhatan sa imong gugma, sa imong pagkamatigan-anon, sa imong pag-alagad, sa imong kapailog. Nasayod sa ako, malabaw pas ang imong gibuhat karon kaysa kaniadto. Apan nakikasaway ko kanimo, maong wala ko kadrunga ang babae nga si Jezebel nga nagpakapupeta sa Dios. Nagtutudlo, nagtukmod sa akong mga sulubon aron sa pagbuhat, sa lawayon ng pakikilawas o pagkaon sa hinalan ngadto sa mga Diyos-Diyos. Yatagan ko siya panahon sa paghinuso, naman wala siya maghinuso sa iyang immoralidad. Busa, ibundak ko siya sa igdaanan, diin siya o kadto na nakauban kaniya, pag-antos, pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko kayo tinigawas ko sila maghinusol sa daotan nilang binuhatan. Atyon ko ang iyang mga anak, o kunya ang nagsimbahan na kailang na ako mo ang nasayod sa nahuna o sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang matagusaan ninyo, sumala sa inyong binuhatan. Apan ang uban na ninyo sa kayatira, wala ko sunod ninyo daotang pagtulungan. Wala kamo may balo sa inyong malisod sabto ng mga sikreto ni Satanas. Sultihan ko kamo na dili ko ipapas kaninyo ang langing pampalaston. Apan kinahanglan hugtan ninyo pag-ayo ang anak ninyo hangtod sa akong pagabot. Alang sa makadaog o mupadayon pagbuhat sa akong kabubuton hangtod sa katapusan. Hatagan ko silang kaong sa pagmando sa mga nasod. Maghari sila na mahigpit, gayon kugudmukon nila ang mga nasod sama sa kulon. Hatagan ko sila kahong, ingon ng mga nakatawag o kahong gikan sa pamamahan. Ihatag ko sa kanilang bituon na kabugason. Kung may dalunggan ka, pamatiyang ingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Magapanglingkod ang naigsoon. So niya, for the last 3 Sundays, for the last, I think, 2 Sundays, di mo to Sunday ito. Sunday po din, katong, pero pala ito, anang, Brad, sa ito, ito nag-outing ka, si tawag ito, katong last year outing ka, o sa GB, family outing, Sunday mo ito, di ba? O Sunday po ito, 3 Sundays. Atong natunan ang pagtuod gabay ni nagalain-lain na kahimtang sa mga siman sa panahon sa gipadayag o revelation. Ang mga nakayundo mo, atong natunan ang simbahan sa Efeso. Efeso, batiin ilang gi-abandon ang ilang gugma sa Diyos. Ang simbahan sa Smyrna, batiin bisang gilutos o ipaantos, ibalog sila silang pagtuod, diha ni Kristo. O gani, bisan sila kubri, literally, pero dato sila sa matas ng tungkol sa kaluwasan ng ilang naangkod. Lain na natunan is ang simbahan sa Pergamum. Na din, bisan pa silang pagkamatinutan, may compromise na sila sa binuhatan sa kalimutan. So again, dili kini ingon nga naitabo sa unang panahon, nahagid ako din sa itong panahon karon. Na yung mga churches nga, it seems nga, nakakagin kayo sa Ginoo pero wala na ang kasing-kasing wala na love sa Ginoo. Na mga churches nga naglisod po pero faithful sa Ginoo. Apiki kayo ng sitwasyon pero nagpatinutaan seryoso, laning sa Ginoo. Napay simbahan po na again, bibo kayo pero makita niyo makalimutan yung ginang simbahan. So, again, dili siya sa mo anang bago na nga kahintang sa mga simbahan. Kaya again, bisang panahon lang dyan, naanani. And again, naagin po sa itong panahon karon. And so far, mga na itong nakita sa tulog ang mga simbahan sa panahon ni Juan. Apan makaingon ko, mawala din kalanginan yun. Sige ko na, bisang sa itong panahon karon na din, daghan ni Gapon, mga testuhanan na niunaanin yun, kahintang at ubangan sa Ginoo. Wala na igugma, dahil napatinutan ng bisan ng kagaliso, napoy hilig kayo. Mupahibuyon sa kinabuhi sa kalibutan. Kalibutan kayo. So niya, pagkatana ko na ito, before na move, hain ka man ang itulo ka simbahan. Hain ka man ang itulo. Kasi simbahan mo ay gugmas Ginoo, simbahan na nagmatinutan ng isang nagkalisod, madahil niya po Ginoo. Or
Si kalimutan mong kahain ng kaning tulo. Hopefully, wala ka ng tulo. Kita kanina din wala ka ng tulo. Kung wala na kayo mas ginuso niya, pangayong tapos niyo na labaso niya kung balik, mugugma dyan niya. Kung hiling mo ka, kung pahibuyon sa kalimutan, pangayong tapos niyo nga usbon ka. Dili ka, muliwag sa kalibutan, muliwag ka sa Ginoo. Kung matinag-anyo ka sama sa Smyrna na simbahan, na bisan pilotos, ulag-anyo, so pabiling ka kung kada Ginoo, kasinong ka ikaw, mapabiling yun diya sa Ginoo. Bahalang biyaan kasanan, basta ayaw lang yun biyahe Ginoo. Bahalang mawaan mo na basta ayaw lang yun palayo sa Ginoo, ayaw lang yun distansya sa Ginoo. Ayaw biyahe taligyan Ginoo sa imong kinabuhi. So dito magdugay, atong tan-awon ang ipaabot ni Ginoong Hesus na sa atong text kabahin sa simbahan sa Thyatira. And by the way, before na ko sa gamay lang na historical background, naon na po, tanawan ko kadali ang ilang ang map aning mga churches. Doon na dyan kayo. So, last time, we talk about Pergamum. So, silingan na ni sila. Pergamum o Thyatira. Wala kanina ito may sagutan na Sardis o Philadelphia o Laodicea, probably in the future. But then again, atong natunan so far ang Ephesus, ang Smyrna, o ang Pergamum. So this afternoon we will talk about Thyatira Church. Here's a short na historical background of Thyatira Church. There's the location and significance ani nga simbahan. Thyatira, kini nga church, kini nga lugar was an ancient city located in Asia Minor, in what is now modern day Akhisar, Turkey. So, this present day Akhisar, Turkey, siya kining Thyatira. It was a relatively small and less politically important city compared to others like Ephesus or Pergamum. Known for its trade guilds and industrial commerce, particularly in textiles, especially purple dye. Kailan mo purple dye? Anong iwan ba? Masinaw sa kwan ba? So, purple dye. Bronze work and leather goods. What else? There's the religious environment nila as aning lugar. The city was heavily influenced by pagan religions with temples dedicated to gods like Apollo and various local deities. Participation in trade guilds often involved pagan rituals and feasts, creating tension for Christians who refuse to take part. So again, same sa naitabo sa Pergamum Church, even sa Smyrna Church, na again, na-pressure. Ma-pressure sila sa Roman government na diin, imbis dili sila musimba sa Diyos, maahad silang simba. Mahal ko silang simba. And here's the struggle of the church aning a time. The church was commended for its love. He commends it for its love, faith, and service, and perseverance. And it was noted for improving over time. So again, aning area, love, faith, service, perseverance, nag-grow sila. Nag-grow. However, it was rebuked for tolerating a false prophetess, referred to as Jezebel, who encouraged idolatry and sexual immorality, likely tied to guild practices. Here's the thing. Ani nga church na ni set in nga babay nga nagpaila nga prophet. So nagtudlo siya po sa Ginoo, and guess what? Ang itudlo niya nga po sa Ginoo naghatod sa mga Kristohano nga time sa pagbuhat sa pagsimbang Diyos and sexual immorality. And the name Jezebel is symbolic, referencing the Old Testament queen who led Israel into idolatry. Si Jezebel is asawa siya ni King Ahab. Nakainundong mo Elijah versus Ahab. Kailan Elijah?
So, yung mga mabasa si Jezebel sa time ni Elijah, tungkol kay sila mo'y kontra kayo. Si Jezebel, siya iyang mga quote-unquote mga prophets na under niya. And si Elijah naman is mo'y leader sa mga prophets kung na tinuganay diha sa Ginoo. Again, Jezebel, kini gi-mention na Jezebel din sa atong text is a symbolic to idolatrous woman na nag-led sa Israel pagsimbang Diyos against sa Ginoo. So this afternoon, naatay at least upat ka mga kamaturan na tunan, 4-point outline. First, the real talk of Christ. Verse 18 to 19. Second, the rebuke of Christ. Fourth, the encouragement of Christ. And fifth, the reward of Christ. So, let's jump sa atong first point, mention the real talk of Christ, verse 18 to 19. It says, isulat ini alang sa amin sa simbahan sa Thyatira, mo pinag-ingon sa anak sa Diyos lang sa mga mata daw nagdilaan ng kalayo o kang kinsang mga tiil, ingon sa pinasinaw na bronsi. Kasay na po sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagkamatinamanon, sa imong pag-alagan, o sa imong pagpailog. Nasay usap ako, nalabaw pa ang imong gibuhat kay sa kanya to. So, ngani makita na to, this is a real talk directly towards sa mga taga-Thyatira na simbahan na din. Kay bawa ang Ginoo sa sila na church. Kay bawa ang Ginoo sa kahimtang nila sa church. Kay bawa ang Ginoo sa ilang mga mayong nabuhat, tubangan sa Ginoo, walay natago diha ang nila. Kay bawa ang Ginoo sa ilang bugma, sa ilang pagkamatinudanon, sa ilang patalagan, sa ilang pagpailog. Ani nga tayo, kita ang Ginoo, ani gibuhat, ani nila. Sa mga kita ang Ginoo sa kahimtang sa Efeso, kita ang Ginoo sa kahimtang sa Smyrna, kita ang Ginoo sa kahimtang sa Pergamum, tanan nakita sa Ginoo. Nakakita siya sa mga taga-Efeso nga wala na gugma, nakakita siya sa mga taga-Smyrna nga bisan og napiki, lisod, gidawdaw sila, nilahutay, nagmatinudanon. Nakakita po ang Ginoo po sa Pergamum nga ingunani ka sila kadali sa Ginoo wala ni dayon ni adtos kalibutan, nahimong kalibutanon. Kita ang Ginoo ani nila. And hindi makita nato ang lahing matang sa pagdahig sa Ginoo, Ginoong Hesus nining simbahan sa Thyatira nga din gidahig ni Kristo, gipaabot ni Kristo, giretokan ni Kristo ang ilang gugma. Gipaabot sa Ginoo ang ilang gugma, which is ang word na gugma din sa imong gugma, nasayad mo sa imong binuhatan sa imong gugma, ang word na gugma din is agape. So in other words, kini nga church is inudanay ginagugma niya sa Ginoo. Dili piki, dili pagpakaroon ingon nila gilang ipakita na lang sa Ginoo is inudanay. Kay mao na ang word ni. In other words, sa lain nga ba gingon dinhi nga pagkamatinud-anon in English translation is faith. Nakita niya ang ilang pagkamatinumanon, ang ilang pag-alagan o pagpahilog. Ganit ini simbahan na, dedicated kayo sila sa ilang pagsunod sa Ginoo nga din, wala din mapaw ang ilang kayo. Ani nila, hindi lang on fire kayo. On fire kayo sila sa ilang pagsunod sa Ginoo, sa ilang pag-alagad sa Ginoo, kini nga simbahan. And ingon ani ang simbahan sa Thyatira. Mao nang gidaig sila ni Kristo, gipaabot nila ang tinud nila nga kahimtang, gipaabot na ni Kristo dihat nila. O nahimuot kanila si Kristo kay nakita ni mismo yun sa mga mata ni Kristo. By the way, ganang makasabota, what we do here, kita ni Simon tanan. So dili ka magnaon na ang tanan na sumibot ni is why po sa pabangas Ginoo. Kasi thing, sama na nakita sa Ginoo ang kahimtang ani nga mga simbahan, including Thyatira Church. Kita po dyan sa kahimtang sa church. Amen? Kita siya sa kasi-kasi, kita siya sa tunga-muna. Kita siya. Why natago sa Ginoo? And yun din
Nasayod ako sa imong binuhatan. So, ang word na imong, nasayod ako sa imong, ng imong binuhatan. Sa English translation, this is a pronoun your. Ngani nga, which refers to the church of Thyatira. Nag-address din sa Thyatira church. And giving word imo or sa English translation your, this is a focus emphasis. Or ba't pasabot, sa original translation ay gihighlightan siya. Your, ang imong binuhatan. Ang ba't pasabot is si Ginoong Jesus nakakita yun sa ilang sa ilang gibuhat sa mga taga-Thyatira, especially walay na lilong nila sa matas Ginoo. Again, sayo na, makita nato ani nga dayag yun ni Ginoong Jesus ang tanan nga gibuhat aning simbahan sa Thyatira, same sa Efeso, Smyrna, Pergamum. So again, upat ng mga churches, kita ang Ginoo. Kita ang Ginoo sa ilang kahimtang, sa ilang sitwasyon, sa ilang serbisyo sa Ginoo. Walay natago. So, kanina si Panpan, barong din kita ang Ginoo. Kami po din barong sa worship, kita ang Ginoo. Walay, makita sa Ginoo, tanan kita sa Ginoo. And for us, at tulog ni na wala ginalilong sa mata ni Ginoong Jesus kung unsa man ang atong yatagan, importansya labaw kaniya, wala na matago sa mata. Kung sa itong kahimtang, wala na matago. Kung sa itong sitwasyon, wala na matago niya. Kita ang Ginoo anak. Either individual or as a church. Kaibaw siya sa itong kahimtang, kaibaw siya sa itong situation. The good thing lang aning na church is that nakita ni sila ni Ginoong Jesus nga grabe kaseryoso silang gugma niya. Uban silang pag-alagad sa Ginoo. Wow, nindot kayo. Na makita ang kas Ginoo nga imong gilaw ang Ginoo. Tinud-anay imong pagtuod sa Ginoo. Uban ang imong pag-alagad ug pagsunod sa Ginoo. Nakita na sa Ginoo nila. And mo ang comment sa Ginoo na sayot ko anak. Nakaibaw ko anak. Nasayot sa bako malabaw pa imong gibuhat karon kay sa kanya. Wala sila, dili sila stagnan na church, dili nag-grow sila. Silang gugma, silang pagtuo, silang pag-alagad, silang pagsunod sa Ginoo. And mo ni comment sa Ginoo, mo ni gi-address sa Ginoo. And mo ni kuminto sa Ginoo nila. Now here's the thing. Kung ikaw ka igsoon, ikaw, nani. Kung comment ang Ginoo nimo, unsa kay comment sa Ginoo nimo right now? Sibo siyang nakita sa imong ginagawin. Is it approved o disapproved? Dili nindot i-comment ang Ginoo. Gigugma ko ninyo, matinumanon mo sa inyong pag-alagad o sa inyong magpailo. So, basically, they're approved. Amen? Approved. Pero for us, this afternoon, kung kita may kumintan sa Ginoo, matapusan na to. Sibo siya makita, yan nimo right now. Kung sa kayo comment sa Ginoo, is it approved or disapproved? I hope na-approve that. I hope. Amen? Same man nga church. And there's a thing, niyata sa panahon, by the way, niyata sa panahon na expose ang kadaghanan na nato sa social media. Amen? Huwag mo siguro niya, aside ni Nanay Eda o Tate Carlos, na dili expose sa social media. Gani, most of us, ang puno man nato dili, ang puno nata,
At kung naman nato dili, ganahan kita nga i-like or i-react o heart baron o baka ganahan ta nga kumentan ta maayo, di ba? Kasi yung matiyo, kung may comment ninyo maayo, kasi yung matiyo, malipay. Kasi yung i-post, kasi yung matiyo nga kinisikuan ni heart or ni care, kasi yung matiyo, malipay oy, di ba? Dili taganahan o bating nga comment. Amen? Amen. Next one, kasi musubot man sa sa dili, itong mga kinabuhi at ubangan sa tinumura ng social media. Muli makasabot mo sa kumpon. Mura ng social media, whether we like it or not, kung wala ka magtarong at ubangan, ang magtarong sa Kristoano, I tell you, dili yung makayo kung mag-comment sa Ginoo, matapusan na to. Ay, si Juan, di na kung like ani. Kung napay social media ang Ginoo, di na kung like ani, o susunod nila, bindot na yan, di ba? Again, mamuntahan ako, mura manig social media kung kinabuhin ko baka sa Ginoo. Sa imong tanaw, kung hindi ko mo comment na to, kung saan ay comment sa Ginoo, kung saan ay ma-react niya. Like ba? Heart, care, or angry? Ha? Angry. Again, ang Church of Thyatira, ang Church of Thyatira, gitahin sila sa Diyos. Kaya nakita sila nga, tinag-anay silang bugma, pagtuo, pag-alaga ng pailo. So, there's a ikaw ka, manilagan yun. Kung sa kayo comment sa ino. That's the first point. There's the second point, the rebuke of Christ. Verse 20 to 23. Apa nagkasaway ko kanimo, mao nga wala mo badlunga ang babae nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlong nagtukod sa among mga sulong aron sa pagbuhat sa lawayon nga pagpakigilawas o pagkaon sa inalan ngadto sa mga Diyos. Gihatagan ko siyang panahon sa pag-inuso naman wala siya mag-inuso sa iyang immoralidad. Busa ibundak ko siya sa higdaanan diin siya o kadtong nanapawagan kaniya matantos pagayon sa kasakitan buhato o gayon kinigawas ko sila mag-inuso sa dautan nilang minuhatan. Patyon ko ang iyang mga anak o niya ang tanang simbahan makailang ako mo nasayin sa una-una kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang mata ko sa kanyang sumala sa inyong minuhatan. So kani makita na ito nga in spite sa maayong na comment pero magpapadlong higyapon. E nagtigibadlong sila ni Kristo nga ang mga taga-Thyatira tungod kay tungod kay wala badlong nga ani nga simbahan ang usa ka babae nga nagpaila nga propeta. Og nagnudlo unuhay sa pulong sa Ginoo nga mahinungdan nga daghan sa mga Thyatira ang nahulog sa pagpakasa og mahinungdan ang nasuko pag-ayon Ginoo kanila o buot nilang Ginoo nga mupahamtang kanila kastigog silot tungod sa ilang gibuhat. In other words, naibig nga babae, nagtudlog pong sa Ginoo, nagtudlog, dili maayo nga pong sa Ginoo, false teaching na again, kini nga church, aware sila, magibuhat ng bayanan, luwa nila badunga. Gitolerate nila ang gibuhat ani nga babae. Again, sabihin ko na, ang rason na nasuko ang Ginoong Jesus, ani masimba sa Thyatira is that ilang gitolerate or gitugutan ng babae na ginganlan o symbolic ngan o Jezebel na nga magpatuyang sa gibuhan na sala, particularly kabahin sa pagwali sa pung sa Dios kuno na mo'y hinungdan ang pipilan nila sa mga nakasala sa Ginoo. So naay babae tudlo sa pung sa Ginoo, hindi tudlo sayop dili pung sa Ginoo. Ang gitudlo is naghatod sa pagpakasa sa uban. Pero here's the thing, aware ang church pero wala nila badlunga. Gitolerate nila kining by Hana. Ang pulo nga, wala mo badlunga or tolerate. Sa English na siya,
panay kasi why kung ano mo mga wala mo badlunga. Sa English translation, tolerate. Ang good pasabot ani is letting go. Gipasagdaan, giuyunan, specifically sa context nani is letting go of doing sin. Gipasagdaan o giuyunan na magbuhat sa klaro na kaysa diya sa church pero wa badlunga. Amen? Nga mahinungdan in verse 22 to 23, gingon ni Ginoong Hesus, nga hukman niya, babayahan na sumala sa iyang gibuhat o apil pa yun ang mga anak, aning babayahan na nga nag-refer sa mga followers, aning bayhana. Which probably apil ang mga taga-Tayatira na nisunod, aning babayhana. Sa lain na ba yung dimension nga ni nga ikasukan sa Ginoo, na ikasukan sa Ginoo is babae nga nagpaila nga propeta. Yun din, nagpaka-propeta sa Dios. Suko ang Ginoo ani. Aning babae nga nagpaila nga propeta. In other words, nagwali sa pung sa Ginoo. Pero sa ting, nagpasabot ba ni nga bawal magwali ang babae? Sa ilang Diyos, bawal yun. Sa mga Baptist, bawal yun. And by the way, ilang ko rin kutloon po, bawal magwali ang babae. Nakuha na to. But ang common lang na kutloon is, I think, sa 1 Timothy, na babae, hindi pwede magtudlok. But then again, hindi, nagpaka-propeta sa Diyos, nga nagtulog, nagtukmod sa mga sulod, ang pagbuhat sa salawayon, nga papakiglaw sa pagkausinalan ngadto sa mga Diyos. Napasabot na nga bawal magwali ang babae. Isa thing, no. Kay, again, mubasi ka sa context, kung sa'yo nitabuhan nga time. Dili pwede nga, kung sa'yo gingon ani, ato kung i-apply sa itong panahon karon dayon. Nakuha na to. Naa sila kaugalingong nga situation ani nga time. Why? Nasuko sila ani may hanap. Kasi saan may hanap? Nagtudlok siya o kung sa Ginoo nga naghatod sa pagbuhat sa mga sa simbahan ani nga time sa Tayatira. Nga diin, libuhat sila sa lawayan ng pagpakiklawas o pagkaon sa hinalan sa mga Diyos. So basically, kining may hana, dili-dili sa ginudutudlo ani. Amen? False teaching ng itudlo ani ba. Kaya according sa context nga kining may hana, nagtudlo siya o sa iyong kapagtulunan nga gisunod sa mga taga-tayat nila. And ako ni giklaro na ito ani kay again, naarabay mga ekso na ito nga, again, dili ko sila mawala o babae na muwali manunod sa pong sa Ginoo. Katubangan sa mga lalaki ba? Kung natawang yun nato, isa din, kung natawang yun nato, ang pong sa Ginoo, dili lang na mo focus sa ka text or duha ka text, tulo ka text na nag-point nga ang babae dili pwede magtudlo sa mga lalaki. Kung natawang yun nato, enraged with the Bible, mas daghan ang mga text na klaro nga nagtudlo, nga nakapin mga babae nagtudlo sa kong Ginoo. Na yung mga babae sa Old Testament na mga prophetess. And even sa New Testament, nakuha na to. And again, kung tanawang ginatog tarong ang kong Ginoo daghan man ang mga alagan sa Ginoo sa Old Testament o New Testament ng mga babae na nagwalay sa puso mo sa kabuha, sa Living Word. Sa Living Word, we allow women na preach, dili kay lalaki ra. But of course, mo respect ni sa mga churches na dili sila mo allow kung babae na mo preach. Presa mo sa maestro, nagtudlo sila o sa mga may gusto ng eskwelahan, di sila pwede magandang papilo ng babae. Kaya for them, they're strongly believe na hindi pwede mo tudlo ang babae. So we respect that. Again, that is minor na kayo.
Dili na yung big issue, minor na kayo na to. Amen. So, balik ta, tolerate ang gibuhat sa mga taga-Thyatira, meaning yuyunan nila, kini yuyunan, aning simahana ang pagpakasa, aning babayhana. Posible ba na sa kasimbahan nga naay nakasa muuyon ra? Posible ba na sa kasimbahan nga naay nakasa pero okay na yun, may problema, okay. Posible ba? Posible na yun. And here's the example, Thyatira Church. Kita sila sa gibuhat hindi na duwag silang bandong. Ila ng giuyunan, ipasagdaan, maway pagbanlong. So nakalay si Bana, ingon ani, nga mo tolerate ko sa meaning mo, okay lang o sala. Dili nila badlongon ang sala, kay base mo niya o, di na mo simba. Amen? Ang mga common din na reason, ay, di na ka na badlongon, di na mo simba. Dili nila badlongon ang sala kay basin niya o di na mo simba niya mo gamay na ang manimbahay. Dili nila badlongon kay basin niya o mabackslide. Dili nila badlongon kay basin niya o adto na slain simbahan mo simba. Si adto na slain simbahan mo simba. Yorani kasagaran mo hatong sa mga simbahan aron lang yun dili mo tangan o membro ila lang patuyangan ang member sa kinabuhi kong pakasa. And here's the thing, kung ikaw pastor or leader, niya kita kasi ng member nga nanginabuhi sa pakasa niya, wag ikaw mo badlo, wala kami kumahan niya. Amen? Wala na nimo sa higugma, kay kung higugma na mo sa imo bilang siyang nagdulog. Nga naman, kana nasa iyang gibuhan maghakod na sa kalaglagan. Maghakod na sa kadautan. Maghakod na nga ma-destroy ang iyang kinabuhi. Kung dili na nimo madlungon, there's a thing, tulubagod na nimo. And I tell you, para na ako, bahala, gamay lang kung membro, wala na mo fellowship na basta lang badlungon, bibika sa inyo sa mo-mention yung kong sala o mawalay yung bahin sa sala kaya sala, dili na makahataw kayuhan sa tao labi na sa sakatas ko ninuon ang sala muguba is kinabuhi sa tao kung imo ning i-tolerate. Amen? Gupon ang kinabuhi sa tao sa sala. Again, ang ikasipan ni Ginoong Jesus, isang babae lang, apan na-apil ang Thyatira tungod silang pag-tolerate sa babae na nakasap. Kaya ang resulta, apil mo sila sa kastigo sa Ginoo. Isa na ito yun nakasuy gula o bullying. Josh, si Jonas o si Zay. Wala ko kasuway, pero ganahan mo suway. Pero, I think kasabot na taon sa siya pagduwa ng bullying. Isa magtanaw ka, kasabot ka sa dahil sa lima, itin mo rin ng bullying. Kasabot na, usawa niya siya pagduwa. Isang di ka mo duwa, kasabot na yun ka, dali na hindi masabtan mo usawa siya pagduwa. Dako mga bula, paligiro niya, kinahamulan na tumbahon tanan, ang tanan ng pins. Kinatumbahon. Kinsa ang pinakadaghan kung matumba nga pins maoy, daog. Nagtuo kong naitabo, ngani sa Thyatira, mamaw sa buling. Usa ang nakasala, apil ka ng satsada. Amen? Apil ka ng satsada. Nay nakasa, ilang itolerate, apilaw sa kastigo sa inyo. Nexon, dili yun maayo nga itolerate o kasagdan mo diha sa pagpakasama sa katawa kay ang possible nga may tabo, damay-damay yun.
na ay ripple effect of consequence na mahitabo. Walang dili gid maayo ang simbahan na mo-tolerate usa kay once i-tolerate ang sa damay-damay yun na. Or base na nga na naman na hiling ka mo-tolerate usa. Kasi di, watch out. Kanang mo lang ka nga, okay rin na, kasabot lang ginawa na, or may mong makaka, dako na siya, kay bawal na siya sinikuan, musugod na sa dili, you have responsibility, anang kawan ng anang nagsod. And because of that, badlunga na siya, bisag pag dako na, kay bawal na siya sinikuan, still, badlunga yun, kung dili pa to, maminaw, at least, ibuhan ka sa imong pan. Again, kung niila ka sa imong igsuon, na igsoon na nimo siya, kaya naginabuhi siya sa niya, wala nimo badlong na, eteryo, wala kang kailangan niya igsoon. Nakasabot mo sa akong point? Kaya igsoon mo badlong din na. Amen? Kung igsoon mo niya sa Ginoo, badlong na siya. Kaya kung dili ka mo badlong, wa ka maglaban ng igsoon. Again, ang pagbadlong is dili kay pakaulawan, ang pagbadlong is to lift up. Ang pagbadlong is pasugdon o bangko na makapadayon. Dili mapabilin na, dili ka mutuol na ma-destroy ang ginabuhi sa igsoon tungod sa monay, tungod sa pagbadlong, tungod sa pagbadlong i-restore. Amen? Kaya kung dili nimo badlong mo isutab lagi mo siya tungod siya kalaglaban. Kung tungod nila wala ka may pugmanan niya, kung dili na nimo siya badlong na pagbadlong sign na siya nagigugma ka ng tawhana, dili kay pasakitan, ibadlong ka kay nag-air ng tawanan nimo. Again, ayaw i-tolerate ang sala. Sala is sala o kinahanglan na maundang kay wala na'y mahatag nga kaayon same sa Thyatira Church. Amen? So, nakita na to ang real talk sa Ginoo, maayo kay sila. Then again, nagyan ang defect. Ito rin ito sa. So again, hindi mo ko mabisa na itong panahon karon, naan hindi ako dagan ng churches na okay lang sila, ilang membro ng inabuhi sa sa. Okay lang nila ang nasa worship team ang over pa. Doon sa ba. Okay lang nila na. Pero again, ganahan ko karoon nila to. Ganahan ko karoon, inapon natin lang hindi na pwede natin. Amen? Malaan kung Ginoo, again, di nakabot na ng astar, but at least mo na itong goal sa kumustahan yung Ginoo. Ma-i-please, glorify ang Ginoo sa atong mga pinupuli. That's the second. That's the third point. The encouragement of Christ. So again, in spite sila na itabo, didasig yung proses Ginoo. Pero dili ito lang nakasaha, katong mga nagtarong na sa Ginoo. Kaya possible na stumble baron or miscarriage but diyon din may apan na muban kaninyo sa Thyatira, wala mo sunod ninyo ka pagtulutan. Wala ka mo may balo sa Ginoo malisod sabton ng mga sikreto ni Satanas. So di ako mo nga dili ko ipapasan na ninyo ang lain pang palasaton. Apan ginahanglan huptan ninyo pagayo ang anaa kaninyo hangtod sa akong makabot. So ngani makita na to nga bisan pa sa pila ka mga taga-Thyatira nga nitolerate sa babae nga may nagkatod kini sa pagkasaw silot sa Dios na pagpipila ka nila nga wala musunod sa babae. Meaning na pila ka mga taga-Thyatira nga wala mo pakasa sama sa gibuhat sa uban kanila. O gani kini nga tawanan gidasig pa gyud ni sila sa Ginoo nga huptan nila pag-ayo probably ang ilang pagtuo kan Ginoo Jesus hangtod sa iyang pagbalik. Ang pulong huptan pag-ayo, Ginoo huptan pag-ayo, huptan ninyo pag-ayo sa English is hold fast. And kini ang word is a aorist imperative subo ni hupti ang inyong pagtuo ngani nako. Bot pasabot kinahanglan
mao gyud ang ilang gikinahanglan nga buhaton sa ilang mga kinabuhi nga hugta nila sa tanang panahon ng ilang pagtuo, maski unsa pa'y may nabuso. Again, ani nga time, medyo confused nanay, confusion nanay, division na nitabo sa church, na yung mga membro sa church na nitolerate ani nga quote-unquote Jezebel. In the other hand, na may mga seryoso naning sa Ginoo. So, basically, na-divide sila. Pero kanya mga kawan na naning kanya seryoso niya sa Ginoo, kitasin sila nga hold fast. Padayon mo, lahot tayo mo, ay mong tanawin nila, ay mong padaan nila, ay mong sunod nila, padayon mo, lahot tayo mo. And Nixon, in other words, in spite sa nitolerate, in spite naagit yahapoy matinud-anon diya sa Ginoo. Naagit yahapoy matinud-anon diya sa Ginoo, kabahin sa kamaturan nga mo'y kinahanglan nila na sundon. Kaya mo ni kabubuton sa kanya ni Exxon, musubutan sa dili, naa sa simbahan nga, again, mutolerate usa. Pero naa sa dili, mubarog sa insakto. So ako masubod, yun na ni. Dini sa Tayatira Church na ay nag-tolerate sa aning nga babae, na ako'y nagtampo. So again, ipakita ani nga situation ani nga church nga naay mo-tolerate sa naay dili mo-tolerate sa naay what we call this kanang mubarog sa insakto. Panalang kanato nga ni mas maayo jud nga walay mo-tolerate. Mas maayo nga walay mutabon sa pagdili badlumon o pupuntahon jud kaya sa lahat, dili nila makakataw na iwan. Bisa kay bawa ka nga sa iyo, imumideng, imumigyan mo pinunan. Bisa kay bawa ka nga, dili mayo mapabilin, pag-inday ka, liha, o imo pag yung dapigan, o kabutan niya sa, naraway na na. Ayaw na rin. Ayaw na, wala. So, para nila dili, big deal yung mga buhata. Pero again, big deal na ipahanan sa inyo. So niya, pamarihasa ang pipila sa mga taga-Tayatira ng ibarog sa insakto. Na may tolerate na ako'y ibarog sa insakto. And at tutas mga taga-Tayatira ng simbahan na ibarog inside insakto. So here's the fourth point, the reward of Christ. Verse 26 to 28. Alang sa mga daog, padahil pagbuhat sa kabubot, sa mabubuton hanggang sila tapusan, tagang sila daog sa pagbando sa mga nasod, maghalag sila na mahigpit kayo ang dugmuto nila ang mga nasod sama sa kulod. Yawan niya. Hatagan mo sila gahong ingon na ako, nakadawang pagkikan sa pamahan, ihatag usap kanila ang bituon nga kabugason. Kung may dalunggan ka, pamatiya ang igo sa Espiritu nga sa mga simbahan. So nga makita na ito nga naay reward si Jesus Christ sa mga makadaog. Again, kining makadaog gani, alang sa makadaog gani, word makadaog for sa English translation overcomes. Nag-refer ni sa mga Kristohanon gani nga taga-Tayatira, mga Kristohanon sa Tayatira. Ngayon, kung madayon sila sa pagbuhat sa kabubuton ni Kristo, madawat nila ang ganti ni Ginoong Jesus. So again, so madayon ka, mulakot tayo ka, iyan ka sa Ginoong, mabot ang mga nakin, ganti ang Ginoong. Again, kining ganti si Ginoong, this is for sure. Dili ni ati, dili ni sa mo, kanang pabaga sa tumatay. This is for sure. Yang Ginoong, dili siya makapon. And then ibalik-balik niya even sa Smyrna Church, even sa Pergamum, even ganti, naiganti. And ginoon din ang ganti, ang first na ganti na ginoon for reward, na ginoon ni Ginoon Jesucristo, maghari sila
nga mahigpit kayo o dugmoko nila ang mga nasod sama sa ulod. So, maghari. There's the first reward. Paghari sa mga nasod. Which probably refers sa millennial reign. Pero yung panahon sa millennial reign, itong reign si Jesus Christ o 1,000 years, na ay mga basically referring to the mahimong kings ang namatay. Mahimong king o mga nasod. Pero ang ultimate king ang namatay is nandun na the Lord Jesus Christ. Mga gingon na to in the book of Revelation, He is the King of Kings. Napa na to? So, panahon sa millennial reign, na ay mga quote-and-quote maghari specific na mga lugar ng mga Kristohanon. And again, this refers to millennial reign. Reign si Jesus Christ, siya may King of all kings. Reign niya, ani kalimutan na, siya ang King of kings and Lord of lords. Another thing na, gingon din maghari sila na mahigpit yan, dugmokon nila ang mga nasod sa masakululantagan ko sila gahom. Ingon na ako nakadawat o gahom gikan sa amahan. So muhatag o gahom si Ginoong Jesucristo sama sa gahom gihatag sa amahan. Another gisgutan na ganti din ihatag ko sa kanilang bituon na kabugason. Yun din bright morning star. And the word bright morning star refers to the Lord Jesus Christ Himself. In fullness as our great and ultimate reward. So again, here's the thing. Katos langit, ang pinaka-ultimate na reward na to, Jesus Christ. Amen? Again, ang exciting part sa itong pag-adto sa langit, dili kay makasutang langit. Ang exciting part sa itong pag-adto sa langit is ang Ginoo mismo. Napa na to? Ang pinakalindot kunya nga sa langit is dili kay makaadto ang langit. Ang pinakalindot na to is atong himawa ang atong Diyos na luwas na sa Ginoo Jesus. Again, na ay madawat na reward ang mudaog hini panahon na. Aban-alang ka nato ang ultimate yun nga ganti nga sarang nato maangkon ning ginabuya wala nila dili sa Ginoong Hesus. Labaw pa sa Ginoong Hesus sa bisan unsang ganti, gani sa Ginoong Hesus mo ang gasa sa Dios sa tanang mundo kung sali kaniya no. Here's the thing, ang pinaka ultimate nga reward na sarang maangkon na kaning ginabuya wala lain Jesus Christ. Ako rin na-mention last time sa pangalan kong double gold Olympic. Olympic ba ito? Carlos Yulo. Again, kung wala siya Jesus Christ, nahihulog ko sa Ginoo sa imuha kung sa inangkon niya. Na siya kung dominion, daghan siya nadawat award, pero ang imo, priceless. Jesus Christ, the ultimate reward niya sa rambang mo na magpapalala. Next, so, kung imo lang gituwan sa Ginoong Hesus sa tibok ni mga kinabuhi, kasing-kasing, at tibok ni mga kasing-kasing anangan, animo ang grasa sa Diyos na sa Ginoong Hesus. Labaw siya sa ganti, o wala na yung labaw, kanya ilaw, na kinabisan kung sa pa, na ganti mo madaw na kinabilabaw sa sutanan. Pero kung niya ka, o niya wala pas Ginoong Hesus yung ginabay ng dasi mo, nga tuuhin mo sa ligi sa Ginoong Hesus sa tinuog na kinabuhi, araw-araw mo mo kinabuhi mo rin katapos. So again, basically, muhatag o reward si Christ sa mga makadaog. Pero each one of us din kung ito, isali ka rin ito, so you are nakadaog na. Kung nagawat naman mo ang ultimate na reward in Jesus Christ. Kung wala na mo-compare Jesus Christ, lang na ginamabisa sa
bisan pa sa maabot na maangko na itong pinaka-labaw sa tanan, masaraman kung maangko na itong walay lahat sa Jesus. Amen? So again, the Church of Thyatira, they are a church na mo-tolerate sa. But praise God, nakagigihan po yung mga member nila mawala mo-tolerate sa. And it must be yung anak ka. Dili mo tolerate sa, hinon mo barong ka sa sa'yo, insakto. Amen? Kung naay makasa, istoryahan lagi. Kontragahon privately. May bawon sa iyo, nabuhat na sa, may bawon sa iyang, gibuhat na sa. Dili kay i-down, kung dili i-restore. Amen? And then again, kung nayunan ganyan sa thing, na may damay yun. Na may damay yun. Yung close, nagtuo ko kita na nakasulay na lang, napaka na lumigas. Nakay ba kasulay din na lumigas? Kung ako kanikuan, wag yung kasulay anak, kung ako kani sa wala ka ng mga dato uya. Wala kung ay dili kasuway ka. Amen? Panahon na pa ako ng bumigas, kung sa'y kasagaran yung buhaton. Ha? Mangaw, saan pa? Ha? Kiti ko sa ha? Yeah. Pati na to. Amen? Anak mo na to. Di ba? Mo na sa hello. Mo na sa ang sala, kinahanglan, badlungon, paggangon, potlong, dili kay tugutan mo, itolerate ranimo kay once mo ni mo buhaton, natugutan na ni mo sa mo ni maghatag ni mo kadaw. Wala ko pinakakita na tao na dapat nagbabago. Kung di ka gusto na, kalahin ko. Bagubagan ka ng kalaki, wala yun na lang. Same reality. Diyan sa dili pwede na yung itolerate ng sa maghatag ng kadaw. Katay, kung mapapakat ng bahay yung ligas, kasi may tamo mo. Ha? Gamay rin ng ligas. Ako sa kapak sa ligas, uburot nila. Amen? How much more? Hundreds. 200s. So, wala lang kakabantay, daghan na pinatag. Same reality sa Sam. Hindi mo rin ang pasagdaan sa Evangelyo, dako ka dapat ang may tabo. Amen? Maraming pagkaso. Lord, again, salamat for reminding us na dili na mo i-tolerate sa natatusan na mo sa mga bisan na mo sa church. Lord, as a church, the living word, Springwoods, grasyahin niyo, Lord, na mubarog sa imong standard, O God. Mubarog sa kamatura, mubarog, O God, kung sa gingod sa imong pulong. Na dili na mo, Lord, ipa-front seat, ang mga sa kinabuhi, sa Ginoo, God. God, dili na mo, Lord, pukihan, silibrahon, katawan, ang mga namin nabuhi sa Ginoo, God. Dahil may ligo kayo, so kadasig, gumba, mga igsuon ng mga minabuhay sa Sam, to restore them, not to condemn them, O God. Kaya salamat sa imong pulo, Ginoo, nga nag-remind na mo, Lord, na dili din maayo, as a church, as individual, as a believer, mag-tolerate niyo sa Ginoo. Kaya ang pag-tolerate ko sa imong yung kasiguro mo, God. Salamat din o ako kabilahin ko simba sa tanang ako bisan sa akong pangadto sa communion. Panimi, ay nagkampumi na i-prepare mo gusto mong kasing-kasing yung na ulan as we partake. Hininta na ako kang bibias na himaya kasi doon kung tayo pagsimbaw sa pangalan ng Jesus. Mamarot ka, ito ka sa communion ng Jesus.
isugod sa tukar dito na ta sa ining elements dito na ta kuha.